Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ng Di Umano 51 minutes ago tungkol sa bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Kahapon, ang balita is si Senator Risa Hontiveros ang papalit na Blue Ribbon Committee chairman. Ngayon, parang napurnada ang pagiging chairman o chairperson ni Senator Hontiveros. Iba ang nilagay. Si Senator Lacson. Ito, Marcoleta out, Lacson in. Post. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na ang itinilagang mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Dahil dito si Lacson na rin ang mangunguna sa investigasyon ng mga maanumalyang flood control project sa bansa kapalit ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon kasi kay Senate President Tito Soto, kailangang miyembro ng Senate Majority ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay? So, klaro hindi po si Senator Risa Hontiveros ang chairperson. And to me, this is good news. Bakit? Ako, I don't know sa inyo, mulat sa pool, mataas na ang respeto ko kay Senator Lacson pagdating sa usapin sa budget, pagdating sa corruption, napatunayan niya na. Kaya yung mga expose niya, nagtutugma doon sa mga expose ni Mayor Magalong. Parang ano yan, Tom and Jerry. Magkasangga. Magpasalamat tayo at mayroong Senator Lacson and Mayor Magalong na nangunguna sa pag-expose ng katiwalian, corruption sa budget sa at nakakatawa dahil pareha silang PME graduate Class 71 and Class 82. Hindi naman lahat ng PME matino. Mayroon ding example, yung ex-senator na number 1 na anti-Duterte. Hindi ko na lang pangalan. Alam nyo na yun. Malayo siya sa kakalingkingan ng mga halos 99.9% sa mga nakasama kong PME are talagang professional. Malaking tulong nila, ambag nila sa taong bayan. So, yung 0.01% na yun. So, kinakabahan kasi ako kung iba ang example, kung si Senator Risa Hontiveros ang inilagay, baka mamaya, puros na lang man Duterte. Kagaya yung last year ba yun? Yung hearing sa KOJC, Pastor Kibuloy. Grabing nila kay Pastor Kibuloy. Akala mo maganda yung investigation hanggang lumabas si Karine. Although aligasyon lang yung kay Karine na binayaran daw siya, at least meron ng question mark. Totoo ba yung aligasyon o hindi? So dapat mapatunayan yon. Kaya ito, nagsampa ng korte, kaso sa korte si Senator Hontiveros. I don't know kung ano ng resulta doon sa kasong na isampa. And I don't know anong mangyari ngayon sa ethics complaint na isinampa laban kay Senator Hontiveros tungkol sa di umano pagbabayad ng mga witnesses. So, anyway, I hope, I still trust Senator Lacson na kung ano yung magandang nasimulan ng Marcoleta chairmanship ay itutuloy ni Senator Lacson. And I hope na hindi puros Duterte na naman ang tumbukin na sila may kasalanan. Basta nga pagkakalam ko, matagal nang may problema ng korupsyon sa DPWH. Bawat administrasyon may although depende sa leadership, depende sa presidente at sa secretary ng DPWH. Kung hindi sila masyadong makagalaw, konti lang. Ngayon kasi, para bang free hand. Bahala na.
Nakakadismaya yung revelation ni Senator Lacson na ang isang Yusek Cabral tumawag sa opisina ni Senator Soto, Senator-elect Soto para siguro noon, after May 12 election, tumawag na pwede na kayong mag-insert sa budget, DPWH budget, kung gusto nyo, kami na yung bahala. Grabe, ganun po katalamak ang korupsyon. Kaya nga, yung 2026 budget ng DPWH, ang dami ng insertion dahil sa ganong style na tawag-tawag. So, sino pa ba ang ibang tinawagan ng taga-DPWH na lawmakers na pumayag? Mabuti na lang at hindi pumayag si Senator Soto. So ngayon, away na ngayon ng Malacanang at kongresista, clean your house first. Kayo ang may problema. I hope ma-resolve yung ano. So, ngayon, nagkaroon ng change of leadership, okay lang yan. That's part of Philippine politics. Ang importante is, sana ituloy yung focus sa investigasyon. Kasi, itong problema sa korupsyon, problema nating lahat. Wala nang Marcos, Duterte, kakamping, yellow, hindi na yan. Dapat magkaisa tayo na labanan ng korupsyon dahil tayong lahat mga anak at mga next generation ang nakataya yung kanilang kinabukasan. So, magkaisa po tayo labanan itong korupsyon. And I believe sa sincerity ni Senator Lacson na labanan ang korupsyon na hindi sana mapasukan ng politika. Kung ano yung magandang lead, investigador man si Senator Lacson, being a PNP chief, marunong yan. So ako, may pag-asa pa. Sana hindi puros Duterte na lang. Kung may kalukuhan ng Duterte, ilabas. Kung may kalukuhan ng Aquino administration, kalukuhan yan, dapat mailabas lahat. Walang sinisingle out na administration. Para once and for all, matapos na itong problema natin ng korupsyon. So, good luck po, Senator Lacson, sa inyong bagong role na Blue Ribbon Committee Chairman. Sorry na lang kay Senator Risa na hindi kayo natuloy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng livelihood assistance. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Angkol, baba, so mag-abono siya. Mayong buntag di Angkol. Ayong buntag sab. Lan kay ako na sab ko ga. Sumuna ni ang itsura sa kape ni Angkol nga duha na kabulang karong adlaw Mayo gud ang iyang tubo. So tulo na siya kabangag sa pag-abono ug duha ka kutsara siya nga complete og urea kay kuan naman duha naman siya kabulan. Saan? Na anay mga sanga. Pag unom ni ka man to bimi sa ban Dagat dali so panday ko hanom sa sanga din. sa iyo na unuan. Ora pa strip lang. Unom na ang sanga. Ibahan ni kagi nga sa pero mas gwapo as kan una ko ikoy dia. Sabi sampaw mas gwapo pa kanyan dia. Gwapo kan din dia sampaw. Gwapo dia. Strip daten bay abuno ulan sa Kiroslin. Pag ko ambay. Yan sa pakaino. Hindi man gud abuno pero sinilya. Espiram pa iki ang tunglaw. Kita nato nga unom na gid ang sanga sa duha pa kabulan nga kape. Og karon human sa pag-abono ni Angkol naga-spray na pud siya. Pagkalugo kay duang ko mas agpaon. Ngay man ad pasta. At sa nagsuporta labaw sa Ginoo nga naghatag sa ugkuan kanang panalangin kaluoy nga apil mi sa kuan sa pagtanong sa kape nga mao'y makasulbad sa among
pangabuhi, lawas sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat kayo.